Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Yusek Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Yes, good morning Attorney Danny. Good morning sa lahat ng sumusubaybay sa Usapang Legal. Ito Yusek Castro, madami ho yung nagulat sa biglaang paghingi ng courtesy resignation ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete. Ano po ba yung nag-udyok talaga sa Pangulo para gawin ho ito at may kinalaman ho ba yung naging resulta ng katatapos na eleksyon? Well, unang-una, sabi nga natin, kahit naman wala pa ng eleksyon, talaga namang nagmo-monitor ang Pangulo sa mga nagiging trabaho ng heads of agencies, ng mga cabinet secretaries, kasi ito'y para sa taong bayan. Now, sabi nga niya, mukhang yung naging resulta ng eleksyon ay isa sa naging dahilan para lalo niyang tutukan kung ang pamahalaan ba, ang administrasyon ba, ay nagtatrabaho na naaayon sa goal, no, ng Pangulo at ng gobyerno para sa taong bayan. So, isa ito sa naging dahilan para lalong bumilis ang pagkilos ng Pangulo. At ito to sa naging resulta. Ito Yusek, may mga nangangambaho kasi na maaaring maapektuhan daw yung takbo ng gobyerno dahil dito. May basehan po ba yung ganitong mga pangamba? Walang dapat pangambahan kasi ang maliwanag yung sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy ang trabaho during the transition. So kahit na nag-aabang sila kung sila ba ay mananatili o sila ba ay matatanggal, dapat tuloy-tuloy lang ang trabaho at hindi maaapektuhan kung ano man ang serbisyong ibinibigay sa taong bayan. So, walang dapat pangambahan. Kasi courtesy resignation lang naman to eh. Titignan lang at i-evaluate ng Pangulo ang kanilang performance at kapag nakita na sila naman ay sang-ayon o maayon at ang trabaho nila ay naaayon sa kagusto ng Pangulo, direktiba ng Pangulo, yun naman ay i-recognize ng ating Pangulo. Ito Yusek, paglilinaw lang ho, kasama ho ba yung ibang heads of agencies na hindi naman ho cabinet level na posisyon dito sa courtesy resignation ho? Yung iba po kasama heads of agencies with cabinet ranks and presidential advisors and assistants. So kasama po yung iba. Alright, so, ma'am, ito may mga ilang inanunsyo na ho kahapon na mananatili o lilipat ng pwesto. Ano ho yung magiging basehan nito? May mga nagsasabi ho na performance plus kunyari ho kung meron silang corruption issues, ano ho yung magiging basehan ho nung kanilang pananatili sa pwesto? Of course, unang-una performance. Ano ba nagawa mo? Ano ba naitulong mo? 'Di ba? Para sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Kung may issue man tungkol sa korupsyon, syempre makakasama yan sa evaluation. Pero as of the moment, syempre tinitignan muna kung ito ba ay underperformance o hindi. Alright, Yusek, kailan ho kaya natin maaasahan na makukumpleto yung pagkumpirma o pag-appoint ng mga bagong miyembro ng gabinete? Sabi nga ni E.S. Lucas Bersamin, ito naman ay iniisa-isa. Hindi diktator ang ating Pangulo na ikaw, alis ka na. So talagang kailangan din naman busisiin ang kanilang mga naging performance. So, well, anyway, sabi nga ni E.S. Bersamin, more to come. By Wednesday siguro ay meron pa rin tayong maaasahang anunsyo. Talagang nag-aantay ho yung taong bayan sa Miyerkules ho pala. Ito, Yusek, may ilang kritiko ho tulad ni Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, at itong former Presidential Spokesperson, Attorney Harry Roque, na nagsasabi na hindi ang mga miyembro ng gabinete ang problema, kundi ang Pangulo. At nananawagan na mag-resign na ang Pangulo at ipaubayan na lang daw kay VP Sara Duterte ang pwesto. And even saying na papunta na daw po ang Pilipinas sa impyerno. Ano ho ang masasabi niyo ho dito? Well, unang-una, ano ba sabi ni E.S. Lucas Bersamin? Yan yung mga tipong mga aso sa gabi na nag-iingay lang. Dapat pa bang patulan? Unang-una, sila sabi nila napaka-self-serving. Bakit? Of course, pag nag-resign ng Pangulo, sino ba ang uupo? Yung kanilang inaangat. Walang iba kundi si VP Sara. Pag si VP Sara ang naupo, ano mangyayari? Siyempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Harry Roque, mawala na. Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari, pero pwede. Kaya nila inaangat. So, napaka-self-serving nito. At ito yung sinasabi natin mga tipong obstructionist
na wala nang ginawa kundi manira sa ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno. Hindi nila nakikita yung kabutihan. So ito yung mga taon dapat na hindi na pinaniniwalaan dahil wala silang sense. Yun naman po talaga ang pinaglalaban itong sila Harry Roque, sila Kibulok, 'di ba? Sila Digong. Kaya ayaw po nila na nandiyan si PBBM at gusto nilang mawala ito sa gobyerno, mag-resign si PBBM para nga naman si Sara Duterte na ang mamahala sa ating bansa, ang mamuno. Syempre, kapag si Sara ang naging presidente, si Harry Roque mababasura lahat ng kaso. Katulad ng nangyari kay Kibulok noong ito po'y kinasuhan sa Davao City at nabasura po ang mga kaso ni Digong doon sa Davao. Hindi po maikakailaya na nangyari po yan. Kaya nga inirapol ulit itong kaso na ito at nalipat po sa Pasig RTC. Yung kaso ni Kibuloy, di ba? Kasi nga nabasura sa Davao City, nakitaan po ng DOJ na meron po itong probable cause. Hindi po ito dapat na ibasura pero ibinasura. Yun po ang gustong mangyari ng mga alipores ni Digong. Syempre kapag si Sara na ang presidente, makakalaban itong sila Sara, sila Digong para po mabasura ang kaso ni Digong doon sa ICC. Baka kung ano man ang kanilang gawing paraan, di ba? Pwede nilang gawin dahil nga po ang presidente na ay anak ni Digong. So gagawin nila ang lahat para itong si Digong ay maiuwi dito sa Pilipinas. So yun lang po yung logic, yun lang po yung explanation kung bakit galit na galit si Kibuloy, galit na galit si Harry Roque, lahat po ng mga maka-Duterte galit na galit kay PBBM kasi nga po bukod sa naipakulong si Digong doon sa ICC, hindi sila makaporma. Yung mga illegal nila sigurong gawain, hindi po kumbaga walang kita ngayon sa illegal dahil lahat po ay napipigilan ni PBBM. Maayos ang pamamahala ni PBBM at galit si PBBM sa gumagawa ng mga illegal. Alright ma'am, and speaking of former presidential spokesperson Harry Roque, sinabi ho ng DOJ na sila ay mag-request ng red notice at kanselasyon ng kanyang pasaporte, no? Dahil sa kinakaharap niyang trafficking in-person charges. At pinanindigan naman ho ni Attorney Roque, no, na intensyon lamang daw ng administrasyon na patahimikin ho siya, kaya ito naghain ng mga bogus at non-bailable na kaso. Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Unang-una, sagutin niya muna yung mga kaso. Paano siyang patatahimikin? Ito nga, paano siyang papatahimikin? Kinumbida nga siya sa Quadcom para magsalita. Hindi ba ironic yun, kabaliktaran? Pinapupunta ka sa Quadcom, ibigay mo yung mga dokumentong ipinangako mo na meron. So, paano niya sasabihin na gusto siyang patahimikin, pinagsasalita nga siya. Siya yung umalis at nagtago dahil ayaw niyang sabihin kung totoong may mga dokumento na nagpapatunay na siya ay hindi involved sa Pogo at yung tungkol sa kanya mga di umanong hidden wealth. So, hindi ba mas magandang pinagsasalita siya? Ngayon, sasabihin, pinatatahimik siya. So, parang medyo kabaliktaran yon. Nandito ka sa Pilipinas, pinagsasalita ka, pero tumakbo ka. Alright, and ito po sa ibang issue naman ho, no, kahapon ho, inakusahan ni Senator Bato de la Rosa ang mga investigador ng ICC ng pagbabanta di umano doon sa mga retiradong pulis sa Pasay City para ho pumirma nitong mga affidavit laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. At ang sinasabi ho niya, kung seryoso daw ho si Pangulong Marcos sa reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw hong palayasin agad itong mga ICC probers. Ano ho yung masabing ho dito? Ang daling gumawa ng kwento. So kung meron siyang kwento, di yung sinasabi niya na pinipilit ng mga pulis, di pagawaan niya ng paggawain niya ng affidavit na may mga ICC ditong pinipilit silang mag-testify. Alam mo, Attorney Danny, alam mo naman yan. Ano bang klaseng pamimilit ang kinukwento ni Senator Bato? May tutukan ba to?
Mga sinasabi niya, uniformed personnel to. Kaya ba itong takutin basta-basta? Oh, nung sinabi niya tinatakot na isasama, for me lang ha, Attorney Danny. Ang taong walang alam, okay? Ang taong walang alam, kaya mo bang piliting mag-testify? Yeah, I can remember. Yes, pala, yes. Yun nangyari kay Ragos at kay Kerwin Espinosa nung panahon ni Senator Leila de Lima. Oo. Napilit pala silang mag-testify, napilit silang gumawa ng dokumento laban kay Senator Leila de Lima. So maybe, yun yung nagawa nila. It takes one to know one dahil mukhang ito rin ang nirereklamo ni dating Iloilo Mayor Mabilog na gustong ipagawa sa kanya. Kaya siya tumakbo at umalis ng Pilipinas dahil sa pananakot na kailangan niyang pumirma at mag-testify sa kalaban ng Pangulo noon na si dating Pangulong Duterte. So siguro, alam nila kung paano gumawa at manakot para magawa ang isang testigo, maging false witness against somebody. So yun lang yung alam ko na pwedeng nangyari noon. Pero ngayon, kung meron siyang pruweba, alam naman pala niya kung paano gawin ito, di maglabas po siya ng ebidensya. Well, anyway, we are not talking in behalf of the ICC, pero tinitignan lang natin yung sitwasyon, kung paano ba niya ito nasabi. May doon sa pahayag naman ho niya, Yusek, na kung seryoso daw po si Pangulong Marcos Jr. sa reconciliation sa pamilya Duterte, ay dapat daw palayasin daw agad itong mga ICC probers. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Walang obligasyon ang Pangulo na magpaalis ng sino man dito. Kung itong mga, even before, sinabi naman ni DOJ, Secretary Remulla, they are welcome dito. Welcome sila. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-cooperate ang gobyerno, ang administrasyon. Well, kung voluntaryo itong mga taong ito na magte-testify laban sa kanila, sino ang Pangulo para pigilan? So, as of the moment, Attorney Danny, wala tayong verification regarding sa kwento ni Senator Bato. I-verify niya muna, i-vet niya muna, ipakita niya na muna kung totoo yung sinasabi niya bago siya magbintang na meron na nga dito mga taga-ICC. Tingin ko dapat siya muna ang magpakita ng ebidensya kasi hinahanapan siya ng mga pictures eh. Tapos ang sabi niya, dapat daw parang nag-a-advise siya na wag itamper ang CCTV. Unang-una, may CCTV footage ba? Saang hotel? 'Di ba? Kung siya ang concern dito, siya ang pumunta doon sa hotel at mag-request. Kung pwede siya makakuha ng CCTV footage. Kasi karaniwan dito, Attorney Danny, pag hindi ka nag-request, nabubura na ito. So kung si Senator Bato ang concern about this CCTV footage, siya mismong personal na mag-request. Hindi pwedeng advice lang na wag niyo itamper. As if there's already CCTV footage. So sa kwentong ganun, nagkakaroon na tuloy siya ng facts. So i-prove niya muna yung facts kung totoong merong CCTV footage. Alright, malinaw ho yan na Yusek Castro. Ito, panghuli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan sa gitna ho ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Huwag po sila mag-alala, lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Ang pagbalasa man ng mga miyembro ng kabinete at mga heads of agencies, ito naman din ay para sa inyo. So, huwag mag-alala dahil patuloy din po ang pagtatrabaho at ito nga ang tamang oras para ipakita ng mga cabinet secretaries at ng mga heads of agencies at mga presidential advisors na they still deserve the position because the president should still give his trust on them. Yun lang. So, wag mo pong mag-alala ang taong bayan. Ayan ha, malinaw ho yan at talagang napawin niyo yung pangamba ng ating taong bayan dito sa balasahan sa gabinete. Maraming salamat ho sa inyong oras, Yusek Castro. Maraming salamat, Attorney Danny. So, natatakot itong si Senator Bato sa sarili nilang multo sa mga ginawa nila kay Leila de Lima, kay Ragos at sa kung sino-sino pa, kay Kerwin Espinosa na mga tao na kanilang pinilit at ginawa po nilang kumbaga kasangkapan para maipakulong itong si Leila de Lima, di ba? Yun ang ginawa nila dun eh. Hindi naman po yan lihim, hindi naman po yan kumbaga maitatago sa ating mga kababayan. Totoo naman na ganyan ang ginawa po nila. Totoo naman na sila pong lahat ay pinagtagpi-tagpi lamang ang mga istorya
para mapakulong itong si Leila de Lima. Ngayon, di ba, iniisip siguro ni Senator Bato na ganun po ang gagawin sa kanya ng ICC. May mga tao, may mga pulis na magtatagpi-tagpi ng istorya para madiin si Digong, si Bato, si Bongo, si Sara at si Albayalde doon sa ICC, which is hindi po totoo yan. Malabong pong mangyari yan. Dahil ang ICC po ay proseso po ang ginagawa. Saka isa pa, wala naman po yata sigurong may kapangyarihan na paalisin dito ang ICC. Lalo't kung pupunta po sila dito as private citizen at mga turista. Wala pong kahit sinong tao na pwedeng magpaalis ng isang turista. Diyan tayo kumikita, di ba? Yan ang ating isa sa mga target. Dumami ang turista para kumita ang turismo dito sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Pero di ba, kung ito pong mga katulad ni Bato ay pag-iisipan ng hindi maganda ang isang turista dahil sa takot niya na mahuli siya ng ICC, hindi po yun maganda. Di ba? Yung mga ICC po dito ay ICC na mga nag-iimbestiga sa kaso. Kung meron man po, 'di ba, na mga nag-iimbestiga, kung wala naman silang tinatago at malinis naman ang kanilang konsensya, bakit sila matatakot? Bakit sila mangangamba na may ICC dito? 'Di ba? Sabi ni Bato, proud na proud siya sa kanyang war on drugs. Proud na proud siya sa tukhang na kanyang brainchild. So anong problema doon kung mayroong mga ICC dito? Wala naman pala silang ginagawang masama. 'Di ba sabi nga ni Bongo, tuwang-tuwa daw ang mga Pilipino noong si Digong ang presidente dahil nakakapaglakad ng tahimik, maayos ang mga kabataan, ang mga estudyante kahit 10 oras ng gabi na walang kinakatakutan ang mga magulang na hindi makakauwi ang kanilang mga anak. Wala pala kayong ginawa. Bakit pipigilan ng ICC? Bakit natatakot yata sa ICC? Doon pa lang sa sinabi nyo na kayo'y walang kasalanan, na kayo'y walang nagawang mali. Proud na proud kayo sa tukhang nyo at proud na proud kayo sa war on drugs nyo. Diba? Bakit natatakot yata kayo ngayon na may ICC kung totoo man na may ICC nag-iimbestiga dito sa Pilipinas? Diba? Wala naman dapat sigurong ikatakot, wala naman dapat pigilan sa ICC kung sila'y mag-imbestiga kung kayo'y walang mga nagawang masama talaga. Kung kayo'y mga inosente, diba? Kaya hayaan nyo na lang kung meron mang ICC. Kung kayo wala naman talagang ginawang masama at wala naman kayong kasalanan, pumasok sila dito as turista, hindi bilang ICC at hindi para gumawa ng labag sa batas, diba? Yun lang naman ang hinuhuli katulad ni Vitali. Gumawa ng mali sa sa ating mga kababayan, ng haras, ng bastos ng mga Pilipino. Yun, pinakulong siya, nahuli siya. Yun, kung gano'n ang turista, gumawa ng kasalanan, gumawa ng katarantaduhan sa kapwa natin mga Pilipino, yun, mali yun. Kailangan talaga ang turista paalisin. Pero kung ang mga ICC ay turista dito, bakit naman papaalisin? Anong dapat ikatakot? Kung hindi naman sila lumalabag sa batas at sila naman ay mga law-abiding tourists, wala naman sigurong masama doon. So, tignan natin kung hanggang saan ang tagpong ito. Abangan natin kung anong magiging aksyon dito at salita ni Bato de la Rosa. Tatakot sigurong mahuli si Bato. Baka nga naman mamaya may session sila sa Senado, may hearing. Paglabas niya poposasa na siya ni General Torre. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.